motor ay muntik ng pumanaw. Kaya nasabi ko sa inyo, malaki ang nagagawa pag nasa Panginoon tayo. Bakit? Anong nangyari, Pastor? Bakit muntik ka ng pumanaw? Dahil doon sa bahay ng aking kuya, sa kanyang mansyon, 2 weeks na silang wala. 2 weeks na walang tao doon. 2 weeks o 3 weeks, gano'n. Noong Sabado, paalis na kami, papunta kami ng Pulisan. Brother Junior, sabi ko sa kanya, pumunta ka muna doon, mag-biis ka, masalis na tayo. So, biglang pumasok sa isipan ko, kunin ko kayong rice cooker doon sa bahay nila. Bigla lang pumasok. Pag wala akong plano, pumasok lang sa isipan ko. Sige nga, kunin ko nga ron. So, dahil yung kanilang pinto, automatic, isupit lang yun, nakubuksan agad. Pagbukas kong gano'n, mga kapatid, pag puso ko na gano'n, pag tulak ko ng pinto, akala ko yung buksan. Kung nagkaroon ng pusa dito, ay madilim. Madilim. Ang rice cooker ang hinahanap ko, inahalungkat ko yung kanilang mga karton-karton doon, kanilang tulugan. Nahanap ko kung nasaan. Doon sa Durabox, may Durabox doon, katabi ng pinto. Pagbukas ko ng Durabox nila, pag-sara ko, nandun pala yung kubra, nasa likod, gumanon sa akin. Yung mga ganito lang yung distansya namin. Siguro inabot na ako. So, nanigas ang katawan ko. Sabi ko, salamat sa Panginoon. Maganda talaga na nasa Panginoon. And, ano bakit? Dentist na yun. Nakakamatay na ahas yun. Sobrang laki, siguro gabraso ko yung laki. Gabraso yung laki. Sabi ko, grabe naman yun. So, isang oras ako nakatitig doon sa pinto. Bakit? Kasi nung tumakbo ako, naghanap kong pamalo. Nakita ko yung pana ni Brad Junior. Yun ang dinala ko. Mag-isang oras ako doon nakatunga nga sa pinto, baka nandun sa taas. Pagpasok, tuklawin naman ako. Humingi na nga ako ng tawad sa Pastor. Panginoon, ikaw nang bahala sa kaluluwa ko, ha? Pagpasok ko doon, mag-iisang oras na, sabi ko, wala na siguro yung ahas. Wala na. Sobrang laki. Hindi ako mapakali kasi pamangkin ko yung nakatira, asawa ni ko yung nakatira. So, nakakatakot naman yung bahay na yun kung mayroong ahas na punta doon, ganun malaki kasi hindi napatay. Hindi ako mapakali. Hinanap ko ng hinanap, nandun pala sa Cortina. Nakatago doon, nakita ko, pinanap ko. Kaya yung pana ni Brad Junior, hindi nakahuli na sa maral. Yung maral, smart. Yung pinana ko doon sa kubra. So, pinana ko doon. Ang laki ng kubra, nakaganon. So, nakaharap sa amin. Talagang doon ko na personal na ganito pala nakakatakot. Umahas. So, salamat sa Panginoon. Dahil dinugtungan niya ang aking buhay. Alam niyo ba? Kunting distansya na lang ako ng ahas. Kasi hindi ko alam, madilim eh. Sara ko bigla. So, kung gusto niyo makipag-marites, nandito yung pruweba sa cellphone ko, baka sabihin yung Pastor Storia yan. Nabulaan yan. Binidyo ko ba? Pinatakbo ko ba ito yun? Naka-charge ito. Kunin mo siya, kumunod! Video mo! May video kami ng dalawa. So, nakakatakot. Delikado pala yung mga ganon. Lalo na yung bahay. Sabi nila, pag yung bahay daw hindi tinitirhan ng tao, maligno yung tumitira. Liman, kubrangan. Maganda yung maligno. Hindi man nakapatay. Hindi kubrahan. So, salamat sa Panginoon. Yung aking pusa, nagdalagaan akong pusa para mag-proteksyon. Nagis ko doon sa kubra, hindi pa nakakalaman, gumalo na. Patay mo. Hindi pa nakakalapan yung dalawang paa. Yung apat. Makro na labas. Sabay pulos ang giring. Pulos. Para na yun, buti siya na kusawa kahit tatok na siya, hindi siya mamatay. So, salamat sa Panginoon dahil isa sa pruweba na ang Diyos Omni. Amen. Gusto ko pa pumunta sa Nantris, parang hindi na makapunta. Nangyari yun. Dahil wala na nakaligtas. Hindi na lang siguro na nakaligtas.
Pero si Pablo, nung nakatatalas, paso, pinagpag yun eh. Tumala sa pagpapasok. Diba? Pinagpag ko, sabi ng mga tao, itong tao ito, patay ito, nakagat ng ahas yun. Pero tayo, makagat sa ahas. Hindi man kamatay, makamatay, pero man. Sabi nila, huwag kang nervousin. Ay, ganun kalaki, hindi ka nervousin. Kahit ako, walang nervous, nanigas ang tataw ko eh. Hindi ko alam ang aking gagawin. Sabi ko kay Junjun, humingi ka na tayo ng tulong. Salamat sa Panginoon dahil isa sa pruweba na yun, isa sa testimony na yun na talagang ang Diyos mabuti. Marami nang nagagawa ang Diyos sa buhay ko kaya hindi talaga mapukumpara. Hindi talaga maitutumba sa isang salamat lang. Dahil sa kabutihan ng Panginoon, sabi ng awit, goodness of God. Kabutihan ng Diyos, hindi kaya sulatin eh. Kung hindi kaya saysayin sa kabutihan ng Panginoon. Pero, pasos, paano yun? Kabutihan pa rin ng Panginoon kung nasa kapighatian, nasa kalungkutan. Goodness pa rin ng Lord, kabutihan pa rin ng Panginoon. Tignan mo na lang si Job kung gaano katatag. Tignan mo na lang yung ating kapatid, Sister Sario. Nabi mo na? Tignan mo na lang si brother, si Enter. Ha? Yan na lang yung titignan mo para maging pruweba na Amat. sila nga nananatiling nakatayo ang kumakayan. Sabi ni Sister Sario, bigyan daw siya ng mensahe para padala niya. Isa lang sa pangarawakan ko, versikulo nung nagkaroon ako ng problema na akala ko wala ng lunas. Sabi nga ni Freddy Aguilar, may liwanag, may hilig. Narinig yung awit niya? Alam niyo, yung paborito ko yun eh, Freddy Aguilar. Kung may araw, merong gabi, merong dilim. Sabi nga, sisikat ang araw. Ano po? Sisikat? Merong liwanag? Merong dilim. Kaya doon mo na unawaan, dahil mo nga. Alam niyo kung ano ang mensahe ng awit? Hindi lang kayo umaawit na umaawit eh. Kailangan meron kayo nararamdaman kayo sa akin kung ano yung ibig sabihin ng awit na yun. Diba? Kahit makaluma yung awit na yan, pinapatugtog ko sa trabaho, uy, ano yan? Parang ka matanda. Di ba po rito, ang ganda na awit na ito. Sabi pa sa awit, lumuma ng araw. Asan? Pinarunay ko yan, alam si Sister Sario. Pinapatugtog yan yung rito. Kita tayo na bisya. So, isang simbolo, isang mensahe ng awit. Merong simula, merong katapusan. Okay? Hindi natin may tatago, hindi natin may tatanggi. Sinilang ka, sabi nga ng iba, ang tao nagmula sa pagkabata. Kung isa na, makabalik ang pagkabata. Yung tao gano'n eh, pasok. Yung bata walang alam. Kahit di pa kaya mo dyan kung ano, susubo niya yan. Pagka matanda, gano'n, nalilimutan yung isipan, nagiging bata na rin. Nagiging bata na rin. Nagiging kulyanin na. Naalala ko yung lolo ko eh. Tatalian yung paa mo, ihilain ka. O ito, kalabaw ko, ito kalabaw ko. Tatalian ang paa mo. Ito aking kalabaw. Bumabalik sa isipan niya yung kung ano yung paborito niyang ginagawa. Ganun yan. Kung ano yung ginagawa niya ng pagkabata, hindi niya malilimutan. Yung tao na lagi niya kasama, kahit matanda siya, hindi mo babalik sa kanya. So gano'n. Kaya, sabi ni Big Rodrigo, lumubog man ang araw, sisikat man dito, lumubog ang araw doon. Lahat ng bagay mayroong katapusan. Lahat ng bagay mayroong simula. Lahat ng bagay mayroong panggitna. Lahat ng pangyayari mayroong katapusan. Kaya nga sabi doon sa Ecclesiastes chapter 3,
makibukas kayo sa akin, mga kapatid. Ecclesiastes chapter 3, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Ito ang sabi, sa bawat bagay ay meron kapanahunan at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Sa English, mas maganda. To everything there is a season and a time to every purpose under the heaven. Lahat ng bagay sa silong ng langit na nangyayari, mayroong purpose. Mayroong kadahilanan kung bakit nangyayari. Ha? Nakuha niyo ako mga kapatid? Say amen. Sa bawat bagay ay mayroong kapanahunan at sa panahon ng at panahon sa bawat panukala sa silong ng langit. Panahon ng kapanganakan, panahon ng kamatayan, panahon ng pagtatanim, at panahon ng pagbubulot ng tinatanim. For your information, condolence pala sa pamilya nila Brad Hubert. Brad Hubert, no, dahil umanaw yung kanilang lula ni Brad Hubert. No? Kahapon. No? Yung lula niya, matanda na, pero siya yung hinahanap. Siya yung hinahanap na ako, pero ilang years na kayo hindi naglag ko, hindi nakita. 7 years. Matanda na yun, pero siya yung hinahanap. Meron namang mga punso doon, meron namang mga kalapit doon, pero siya yung hinahanap. Pumunta siya ron, kasi hindi na kumakain. Pagbalik niya, dito niya nalaman na umanaw na pala yung kanyang mula. Ilang taon na ba, di ba? 80 plus. Ha? 70. 70 plus. Ha? So, mayroong nararamdaman, meron kayong nararanasan ngayon. Kapinalian, kalungkutan, karamdaman, ano-ano emisyon. No? Pero isa lang sa nagiging kaharap, isa lang sa nagiging dahilan, ang Diyos mabuti. Hello? Yung iba, hindi kaya sigurahan yan ang Diyos mabuti. Hindi pastor, namatay na nga yung mabuti pa Diyos. Sa bawat bagay, meron kapanahunan. Sa bawat bagay, sa ilalim ng silong ng langit na nangyayari, mayroong purpose. Mayroong dahilan. Mayroong plano ng Diyos. Mga plano mo ganon, yung plano ng Panginoon ito eh. So wala tayong magagawa dahil siya ang nagtatakda ng lahat ng bagay. Amen? Sabi ng Job, sabi ni Job doon nung nagkaroon siya ng sakit. Sabi niya, buwan akong lumabas sa bahay bata ng aking ina. Bumalik ako, babalik. No? Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Kaya niyo bang sabihin yun? Purihin ang Panginoon sa kabila ng pangyayari. Kahit na masakit, purihin ang Panginoon. Kahit na mahirap, purihin ang Panginoon. Dahil sabi niyo, ang Diyos ang nagbigay. Ang Diyos din ang mag-aalis. Ang Diyos din ang magbuhat. Kahit na mahal natin, kahit na sobrang proud na proud tayo sa tao, ito nga Diyos ang nagtakda. Kakapanapunan, may magagawa pa tayo. Ang kailangan na natin gawin, pasalamatan ng Panginoon. Yun na lang. Lord, salamat. Dahil hindi mo na pinahirapan. Lord, salamat. Dahil nangyayari man ito ngayon, sabi na ng salita ng Panginoon, Matthew, na hindi mo man nauunawaan ngayon. Pero, pagkatapos, pagmumuha. Amen? Pero ganyan eh, hindi mo maunawaan yung nangyayari ngayon, pag kaya matanggal ako sa trabaho.
Ba't kaya natanggal yung aking, kinuha yung aking service? Ba't kaya nawala itong aking kaibigan? Hindi mo maunawaan ngayon. Pero sabi ng salita ng Panginoon, pagkatapos. Amen? Pagkatapos ng pangyayari, doon mo mariresolba, doon mo marirealize, ganito pala ang plano ng Diyos. Ganito pala ang plano ng Panginoon. Ganito pala yung nais gawin ng Panginoon. Kaya kailangan lang natin manatili at magpasalamat sa Panginoon. Palakpakan natin. Isa sa naging sanggalang ko nung ako ay nagkaroon ng problema, nagkaroon ng pakso. Salita ng Diyos. Yan lang mga kapatid. Word of God. Bakit? Panginoon, hindi na bababang makikipag-usap sa'yo personal. Ito na yung salita ng Panginoon, Biblia at salita ng Diyos. Diyan ka makikipag-usap sa Panginoon. Ang kapatiran doon, asawa ng kapatiran natin doon sa Umisa, no? Lagi ko siya ini-invite, sabi ko, Brad, saan tayo? Sige ba, pasok. Masunod na lang. Sige, pasok, ganyan-ganyan. Pero ngayon, nandun, nasa kulungan. Nasa kulungan siya ngayon. Pero kamanghamang ng bagay na kanyang ginawa, pagpunta namin doon ng kulungan sa Ulisa, pinakita niya yung kanyang Biblia. Ating yun. Gumagamit ng bawal na damo. Pero doon lumabot ang kanyang puso. Sabi niya, Pastor, katulayan namin kala kong Biblia. Basa ko. Kasi tayo sa akin yung Biblia. Pero nung malaya pa siya, nakakagalaw, sige, Pastor. Sa sunod na lang, Pastor, sunod din. Pero nandun na sa silyado lugar. Anong sabi niya, makakalaya na ako, Pastor. Kasi pa na. Alam niyo, sabi ko sa kanya, huwag kang mangako sa akin. Sabi ko, sige, Pastor. Basta pagkalaya ko dito, magkakaroon tayo may study sa bahay. Sabi ko, walang problema. Pupuntahan kita kahit anong oras, kahit anong araw. Sabi niya, Pastor, hindi ko na talaga gagawin. Hindi ko na talaga ulitin. Kaya doon, nagkumpara ang buhay, kung kilala niyo yung binigyan ng 10 salot ng Diyos para hindi palaya yung kanyang bayan. Kilala niyo? Si Paraon. Unang bisis na binigyan siya ng Panginoon, nagmatigas siya. Hanggang sa ikasya. Pero last, batid ng Panginoon yung tigas ng puso ng tao. Pero kaya niyang palambutin kahit na gaano katigas. Kaya doon ko napatunayan na kahit gaano pala katigas ang puso ng tao, kaya niyang palambutin ng Panginoon. Imposible sa akin, imposible sa atin, pero sa Panginoon wala eh. Alam niyo, nasabi ko, napaka-hirap nito. Siguro matatagalan pa ito. Pero yun pala ang plano ng Panginoon. Nilagay siya sa silyadong lugar para ma-realize niya ang kailangan niya ang Panginoon. Kaya talagang, sabi niya, Pastor, ang gusto ko magsimpan. Sabi ko, ito, yung Biblia mo, basahin ko yan. Oo, Pastor, binabasa ko yan talaga. So, isang mensahe lang na ang puso ng tao o ang isang tao kapag tinawag ng Panginoon, huwag na magmatigas. Mahirap magmatigas, mga kapatid. Mahirap magtago. Mahirap mag-iwas. Marami nang napatunayan, nung marami ng pruweba, nagtago, umiwas sa ministry, pero nandun pa rin bumagsak. Nandun pa rin ang parusa ng Panginoon sa mga umaatras, sa mga tumatangki sa ministry ng Panginoon. Kaya nga sabi ni Abraham, sa laging niyang tugon, Abraham, nasan ka? Anong tugon ni Abraham? Narito po ako, Panginoon. Tatawagin ka ng Diyos. Ganyan, dito ka, dadaling ka sa San Andres. May San Andres na tayo. Brother Dison, nasan ka? Oo, nagtrabaho mo sa Antipulo. Huwag ka dyan, may multo dyan. Bumalik ka sa pagbilaw.
Meron pa tayo sa Andres, mga kapatid, ang Panginoon kumakatok sa ating puso. Mayroong gagamitin doon. Marami tayong aanihin. Kakaunti lang kami mag-aanin. Evangelist Romy, salamat sa Panginoon. Umarang ka na. Salamat sa Panginoon. Dahil napapalakas natin siya, napapalakas din na tayo. Nakasuraw si Evangelist Romy. Kasama na doon sa Andres. Malayo-layo. Pero fine. Dahil sabi ng Kulusas, chapter 3, verse 23, lahat ng bagay gawin ninyo sa Panginoon. Amen? Kahit napagod, kahit na malayo, ginagawa natin ito para sa Panginoon. Amen? Kaya salamat sa Panginoon, no? Marami pa tayong dapat gampanin. Marami na tayong gagampanin sa mga tinatawag ng Panginoon. Huwag kayong magmatigas. Kung ayaw nyo maging tulad ni Unas, maging tulad ng taga-Umisa, tinatawag ng Panginoon, pero saka pa lumabot kung saan nandun na sa sitwasyon na nasa Siriano na. Alam niyo ang tao na nakakapagtakal ba? Nasabi nga nila, ang tao sa kapatatawag kapag nasa oras ng kagipitan, pero kapag nasa kaginhawaan, hindi maalala Diyos, namamalit. Amen? Pag may problema, tabang. Pero na-resolve na problema, nasa na ngayon? Nasa piknika, nasa Monday, nasa outing, Lunes hanggang Linggo, nasa outing. Pero nagkaroon ng problema, Linggo-linggo, nandyan ako, lumuluhod, umiiyak, karoon ng pagpapala na, wala na. Kaya huwag natin yung ugaliin. Sabi ni Hope, meron pa? Wala. Worship the Lord. Purihin mo ang Panginoon. Kahit meron ka man o wala, kahit may pagsubok man o wala, matutunan mo purihin ang Diyos. Mayroong pagpupuri, mga kapatid, na walang laman. Mayroong pagpupuri na mapagkunwari. Hindi porkit linggo-linggo nandyan. Tunay na worshiper yan. Tunay na naglilingkod yan. Diba? Tumatayo sa pulpito yan. Ginagamit yan. Pero hindi natin mapapatunayan na lahat tunay. Hello? Hindi porket may katungkulan sa church, tunay na worshiper, tunay na alagad na Diyos. Meron lang sumusuot, meron sa likod. Nagaan yung tupa, sa likod, lugo. Ayun na Diyos, ang tawag doon, hipokrito. Ang Biblia. Mga mapag, ayun na Diyos. Kaya sabi na ba yun? Kung maligaw ka, kung malahininga ka, ano sabi ng Diyos? Suka kita, bahala ka diyan. Susuka kita. Kaya ng Panginoon na maligaw ka. Kaya hindi lahat ng nasa church is a true worshiper. Hindi lahat ng nasa loob ng simbahan. Kaya ang Panginoon na nagsabi, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay nakapasok sa akin kanya. Hindi lahat. Kaya, anong gawin? Gusto na, konsultahin mo ang pananampalataya mo kung maligaw na ba yan. Baka atin ka lang ng atin, hindi ka pinagpapala. Lugi ka. Kapag ako naglilingkod, nagpupuri sa Panginoon, hindi ako uuwi na hindi ko nararanasan yung presensya ng Diyos. Hindi ako papayag na uuwi na hindi ako pinagpapala ng Panginoon.
Panginoon, parang kulang. Daatin ka lang ng church, makikinig, pasok, labas. Tapos labas sa simbahan, tanungin mo kung anong pinag-aralan, hindi alam. Pero tanungin mo kung anong ulang kasal, anong lahok, kalabasan, anong luto, ginatan. Detalyado pa. Pero tanungin mo, anong pinulis ni Pastor? Ewan ko eh. Mainit kasi. Ayaw ng Diyos? Ano pa? Ayaw din ang Panginoon na naglilingkod ka lang kapag ka may blessings. Kaya ang isa sa nagpalakas din sa pananampalataya ko si Pastor Pedro. Alam niyo kung bakit? Yun yung literal na sabi ng Biblia, sino magmamahal ng kanyang mamahay na kapatid, na babae, kapatid na laki, kanyang mga anak na may sigit sakit, hindi ka rapat-tapat sa paligid ng Panginoon. Pastor Daniel ang tagumpay nun. Ang kanyang asawa, dalawa sila na nakatayo. Narito ka rin kasama natin, bagamat ganun ang nangyari. Isa sa nagpapatunay na mas sigit ang pagmamahal nila sa Diyos kaysa sa bagay o ano. Pagkapaman natin ang lahat. Kaya tapos talagang tunay nga. Totoo nga. Kaya salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita na nagsisilbing salamin. Ito salamin. Nagsisilbing guidelines sa atin bilang isang mga tao. Kung wala ang salita ng Panginoon, walang mag-guide sa atin kung saan tayo pupunta. Yung iba, papuntang Amerika. Ha? Yung iba, papuntang kung saan-saan. Pero ito yung nagsisilbing ilaw, nagsisilbing guidelines kung ano mga dapat gawin, kung ano ang mga dapat hakbangin bilang isang mananampalataya. Ang tanong, nasusunod ba natin? Amen. Praise the Lord. Salamat sa Panginoon kung nasusunod natin. Dahil isa lang naman ang nais natin patutungan. Dalawang patutungan ng tao. Tama? Heaven and hell. Yun na naman ang patutungan ng tao. So, sabi nila, purgatorio. Sabi nila, pero heaven and hell, yun na ang patutungan ng tao. Kaya, habang nabubuhay tayo, sabi ni Pablo, sabi niya, natapos ko na ang aking karera. Yung race, yung karera natin bilang isang mananampalataya ng Panginoon, mabigat, mahirap, madaming problema. Kaya nga ako minsan, sabi ko, totoo kaya kung maganda kaya awit ni Diyos. Ang buhay ng Kristiyano kay masayang sundan, masayang Sir Judy, matalon yan, pero may problema yan. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Tama, masayang tunay. Ang natin isang masayang tunay. Kahit na wala ng tagulan ng lamay ng bigasan, masayang tunay. Kahit wala ng laman ng bulsa, masayang tunay. Sabi nila, turma lang sa tao, makaramdam ng lungkot. Turma lang sa tao, makaramdam ng kapil sa tao tayo. Pero tinuturuan tayo ng Biblia kung saan tayo magtiwala. Kung saan tayo nararapat na lumapit. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Yung iba ng sinong bagay. Yung iba ng iminutangay. Mahirap. Mahirap. Hindi pala laging masaya ang buhay ng Kristiyano. Tama ba rin? Ha? Sino mga pagpatunay ang buhay ng Kristiyano laging masaya? Amen. Amen. Ayaw niyo maniwala? Amen. Sino naniniwala ang buhay ng Kristiyano masaya tunay? Ako naniniwala kung masaya tunay. Masaya tunay. Siyong ka, masaya tunay. Kailangan mo lang matutunan, maunawaan,
ang Diyos gumagawa ng himala. Amen? No, kaya ako nabibless talaga sa awit na mga bulag makakakita, mga binhi makaririnig, mga pilay makakalakad sa pangalan ng Panginoon. Sa Diyos may himala. Amen? Kaya ako busog na busog ang aking kaluluwa kapag inaawit ko yan. No, kaya sa unisa, dimsong namin yan. Dimsong namin yung maawit na yan na sa Diyos mayroong himala. Sa Diyos mayroong himala. Naniniwala kayo mga kapatid. Sa Diyos may himala. Bagamat hindi literal lang, mga pinay mapalakad. Hindi literal. Pero mayroon isa sa nagiging sinyalis sa pangalan ng Panginoon, mayroong himala. Very powerful ang kapangyarihan ng Diyos, ang kanyang pangalan. Taglay ang kapangyarihan dahil sa pangalan ng Panginoon. Palakpakan natin naman. Kaya tinuruan tayo ni Bob. Isa sa naging inspirasyon ko palagi. Every time na meron tayong problema, meron pagsubok, ang lagi kong inspirasyon si Bob. Lagi kong inspirasyon. O siguro si Pastor Sam, inspirasyon niya si Pablo. Kaya pinangalan niya sa kanyang anak. Pablo. Maraming pagdurusan, maraming kabigatian. Pablo, si Paul. Kilala si Paul. Maraming kabigatian, hinarap niya. Ang daming iniwan. Na pagpapalayan, maging sa akin. Sabi niyo, gusto mo nga, pumunta na sa Panginoon. Pero dahil sa inyo, mas pinili kong mamalaki. Si Paul, si Pablo, nag-iiwan ng mensahe. Kaya ito lang ang maiiwan ko sa inyo mga kapatid. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Pakisabi ito sa anak mo, Sister Sariwa. Dahil napatunayan ko rin sa verse na to kung gaano kabuti ang Panginoon. Kasi minsan tayo, nauubusan tayo ng hope, nauubusan tayo ng pag-asa na akala natin tayo lang yung may problema na gano'n. Akala natin tayo lang yung nakakaranas na gano'n. Nung nalugmok ako sa problema, ang naging kasandal ko yung Biblia. Habang binabasa ko ito, ang Diyos nag-usap sa akin, ito yung pinakita sa akin ng Diyos. Hindi ko malilimutan ito. Kung saan, lagi kong pumapasok sa isipan ko. Ang malas-malas ko namang tao. Sa dami-dami ng tao, ba't ako ba? Sa dami-dami ng mga milyon at tao, ang daming tao dito sa mundo, ba't ako pa yung nakaranas ng ganito? Parang ako lang. Yung parang sabi ko sa sarili ko, parang ako lang nakaranas ng ganito, bigat-bigat. Pinakita sa akin ng Diyos. Ito yung kanyang pinarating sa akin. Kaya naging malakas ako. Ito yung naging pangungusap ng Diyos sa akin. 1 Corinthians chapter 10, verse 13. Ano ang sabi? Sa mababaw na salin? Magandang balita ang Biblia. Diyan. First Corinthians 10:13. Ang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao. Ngunit maasahan natin ang pangako ng Diyos na hindi niya tayo pababayaan, subukin ang higit sa ating makakaya. Kaya kung dumaranas kayo ng pagsubok, gagawa siya ng paraan para mapagtagumpayan kayo. Palakpakan natin ito. Okay na lang magtaw mga kapatid. Hindi dumating sa inyo ang anumang pagsubok na, ano sabi doon? Na hindi nararanasan ng ibang tao. Kaya dito ko napatunayan, hindi pala ako nag-iisa. Napagtagumpayan na nila, ako pa. Sabi doon,
Hindi dumating sa inyo ang anumang problema na hindi nararanasan ng ibang tao. Anong sunod? Datapwat tapat ang Diyos. Hindi niya kayo susubukin ng higit sa inyong makakaya. Alam ng Panginoon kung hanggang saan yung limitasyon natin. Amen. Pastor Daniel, binigyan siya ng ganun. Kabigat-bigat na problema para sa atin, ang bigat ng problema. Patid ng Panginoon kung gaano limitasyon ni Pastor Daniel. Nilagay siya ng ganun, pero hindi higit sa kanyang kakayanan. Alam ng Diyos, malalagpasan. Higit sa inyong makakaya, hindi kayo binigyan ng pagsubok na higit sa inyong makakaya. Bagkos, sabi doon, bibigyan kayo ng lakas upang mapagtagumpayan. Ngayon, isa na ba kayo sa mananagumpayan? Sige man. Sabi ng salita ng Panginoon, we are for that, tayo ay higit sa mananagumpayan. Amen. Pastor Sam, Pastor Kanye, Pastor Sergio, kayong lahat, tayo ay isa ng mananagumpayan. At mapapagtagumpayan at magiging matagumpayan. Yan lang ang maiiwan ko sa inyo. Lahat ng mga kapatid, 1 Corinthians chapter 10, verse 13, isa yan sa hindi ko malilimutan sa ako ay magiging malaki sa akin. Hindi lang ako ang nakakaranas nun. Hindi lang si Brother Ward ang nakakaranas nun. Hindi lang si Pastor Gadi ang nakakaranas nun. Hindi lang yung anak ni Pastor Sister Sergio ang nakakaranas nun. Ibang tao na nakaranas din ng gano'n, nalagpasan na nila. Tayo ba kaya? Nalagpasan nga ng walang Diyos, tayo ba kaya may Diyos? Nananampalataya sa Panginoon. Tapat ang Panginoon, hindi niya pa bahintulutan na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Tapat ang Diyos at hindi niya kayo bibigyan ng pagsubok na hindi niyo makayanan. Kaya ka mayroong problema, kaya ka mayroong pagsubok dahil alam ng Panginoon mapagtagumpayan. Mapagtagumpayan ka, kaya binigyan ka ng Diyos ng kayang kabigat na problema. Nakakala natin parang ako lang yung nakakaranas noon. Hindi. Lahat, halos lahat ng tao nakakaranas na. Sinong tao hindi namatayan? Naranasan na nila eh. Sinong hindi nakaranas na pero naging broken family, nakaranas na sila eh. Pero isa na lang sa makikita natin na sila ay lumalaban. Sila ay tumatakbo pa rin sa karera. Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. Pasanan ninyo ang aking pamato. Sapagkat magaan ang aking pamato. Lumapit tayo sa Panginoon dahil alam natin na mayroon tayo kasama lumalakad. Pasanin ninyo ang aking pamato. Sa Israel, yung pamato dito sa atin yung sa Kalabaw. Kailangan ng paratos. Hindi mo sa leg. Yun yung pamato. Sa Israel, dalawa yun. Dalawa sa malakas. Ang isa sa malakas at isa sa mahina. Sa atin, isa lang, isingpil natin. Pero doon, sa kanila, dalawa. Sa malakas na kamilyo, malakas na kabayo. Doon sa mahina na kabayo. Bakit? Yung mahina na yun, kapag warpa na yung malakas, nagiging malakas yun. Kaya nga sabi ng Panginoon, "Come, lumapit ka sa akin. Magaan ang aking pamato." Bakit? Yung Panginoon, yung magiging malakas. Yung Panginoon, yung bubuhat. Kaya nga sabi ng Panginoon, "I will fight for you." Ako ang lalaban para sa iyo. Kaya sabi ng Panginoon, lumapit ka sa akin, salit ang aking pamato. Dalawa na tayo. Marami na tayo. Mas marami, kaya-kaya.
Ganun lang. Ang buhay natin. Kaya mayroong fellowship, mayroong midweek service, mayroong prayer meeting. Bakit? Lahat tayo mayroong pinapasang pamalo. Amen? Lahat tayo pinapasang pamalo. Pero alam natin, magaan ang pamalo ng Diyos at makakaya natin. Hello? Praise the Lord, palakpakan natin ang ating kaya isa sa nagiging patunay, ang Panginoon hindi nagiging yung kanyang pangako, hindi napapako. Pangako ng Panginoon, hindi nawawala. Isa sa nagiging patunay din, yung paghahari. Sabi ng Panginoon, kapag nakita mo yan, Noah, yung paghahari, yan ang isa sa pangako ko. Yan isa sa covenant ko. Pangako ng Panginoon kahit hanggang ngayon, hanggang sa kaapu-apuhan natin, sa kaapu-apuhan ninyo, ang paghahari mananatiling nandiyan. Isa sa nagiging sinyalis ng pangako ng Panginoon na nanatiling. Pangako ng Panginoon hindi napapako. Sabi ng Panginoon kay Noah, yan ang isa sa pangako ko ang paghahari. Once na nakita mo yan, alalahanin mo yung aking pangako. Ang kailanman, anong pangako na yan? Hindi ko unawin ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Sa kayo na po. Yun na naman ang pangako ng Panginoon. Hindi na maulit yung pangyayari nyo. Napupunawin niya ang buong mundo sa pamamagitan ng tubig. Pero wala siyang sinabi na pupunawin niya. Yan yung pangako ko na hindi ko nagunawin. Maging sa apoy. So ayaw natin makaranas ng ganun. Batid na natin yan. Batid na yung mangyayari sa kahuli-huli ang kapanahonan. Yan yung mangyayari. Kaya maging mapagmatsyag, laging gising, laging mapagpuyat. Dahil isa sa pinaglalaban natin yung maging mananampalataya. Once natalo yan, talo ka na rin. Kaya mas lalo natin pahintiin, mas lalo natin paglalimin yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil ang isang buga, kapag malalim yan, mas malakas ang kami. Kahit na anong hangin, kahit na anong baha, kapag ang buga nakapundasyon sa pinakamalalim na lupa, hindi basta hindi mangyari. Kaya ang isang Kristiyano, isa lang sa gagawin, mas paglalimin ang pananampalataya sa Panginoon. Pastor, paano? Pastor, yung 8. Magbulay-bulayan ninyo ang aking salita. Araw at gabi. 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, manalangin walang akin. Kahit hindi nyo aminin yung panalangin natin. Ang panalangin natin ibutan. Pero laging paalala, manalangin ko lang. Pati pagbulay-bulayan ng kanyang mga salita araw at gabi, huwag ninyong kalimutan ang pagtitipon. Isa